Si Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersi Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Sa Amerika ho ngayon medyo lumalaganap ang gulo. Kumakalat yung gulo. Maging sa iba yatang estado, nagsimula ito sa Minneapolis. 3 araw na po ngayon, merong ron, parang mga, ano tawag mo dyan? Demonstrasyon, nauwi pa sa iba mga sunugan ng kung ano-ano, may mga sinusunog. Sa ikatlong araw na po ngayon. Ito ay pagkatapos na mamatay ang isang tao na nagngangalang George Floyd. Itong si George Floyd, itim. At merong kuha ng mga video na siya namatay sa kustodiya ng mga pulis. Yung isang tagpo ng video, inaaresto siya ng pulis, nakadapa, pero nakadiin, nakaluhod yung pulis sa kanyang leeg. At sumisigaw siya na hindi siya makahinga. Pagkatapos, habang siya nasa custody ng pulis, namatay po ito. Nag-viral itong insidenteng ito. At yan ngayon, pinagsimula na ang mga tao nagalit. Ikinagalit ng publiko ito. Ayan, kaya dapat nag-iingat ang mga otoridad. Alam nyo, meron pati yung ibang lugar sa Amerika naapektuhan ito. Gumagapang ito. Natandaan nyo yung Arab Spring, di ba? Na minsan nabanggit na rin natin. Yung nagsimula dun sa isang lugar sa Middle East yata yan. Ano ba yun? Yung maraming terorista na lugar. Ngayon, nangyari yan, yung namatay nga yung isang vendor doon, di ba, na inabuso ng mga pulis. Vendor, kinuha yung kanyang paninda at nung pumunta siya sa pinaka-munisipyo nila, City Hall nila, para bawiin yung makiusap na mabawi yung kanyang paninda. Walang umintindi sa kanya. Ang ginawa nitong taong ito, nagbuhos ng gasolina at nagsilab sa sarili. Iyan, iba, no? Gumapang yan Diyan nagsimula na ipagbawal ng China yung Facebook, kung di ako nagkakamali Sapagkat maraming bansa ang nahawa. Bumagsak ang mga leader ng mga bansa. Lalo doon sa bansang yun. Nagumpisa ron, gumapang, pati sa Egypt, nahawa May mga bansa na sumunod Ang tao nagalse. Kaya nung gumagapang yun, etong China, naghigpit sila. Di ba? Pinagbawal niya ang social media para hindi masagap yung kwento. Ito, ganun halos ganun din Kasi ang mga insidente na ganyan, hindi mo inaakala na sa isang pagkakamali, isang iglap,
pwedeng ang tao magkaroon ng isang tinatawag na rallying point. Mabuti hindi nangyayari yan. Ang iniisip natin, yung katulad nung nangyari sa kay Ninoy. Nagkaroon ng rallying point ang tao nun Di ba? Sa pagkamatay ni Ninoy. Nabigla, akala talagang ang nagpapatay kay Ninoy si Marcos. Pero bandang huli, marirealize din ng ibang tao na hindi pala totoo yun. Imposibleng gawin ng isang kasindunong ni Marcos mag-isip. Di ba? Ngayon, pero nangyari. Di ba? Kaya dapat nag-iingat ang mga pulis dito. Tingnan mo yung nangyari sa Quezon City. Bagay ang mga Pilipino, magaling lang yan sa salita. Wala namang kakayahan yan na ipagtanggol ang bansa niyan. Kailan mo antaing magsama-sama yan kapag sakop na tayo ng China? Ano pa magagawa mo nun? Wala ka na magagawa. Diba? Ngayon pa lang magsalita ka na. Natatandaan nyo si Pimentel bago namatay. Diba inappoint yan sa paggawa pag-drop nung konstitusyon, yung bago na sinasabi nilang federalismo. Ano sabi ni Nene Pimentel? Nakita niya ang public outrage. Sabi niya magsalita na kayo ngayon habang hindi pa kami nakakabuo. Di ba? Yun ibig na sabihin. Kaya hindi pwedeng ang paniwala maging isa lang. Hindi pwede yun. Mas malusog ang isang demokrasya, ang demokrasya sa isang bansa, mas magiging malusog yan kung merong maririnig mo ang kabilang tinig. Masama yung isa lang ang gusto mo. Di ba? Maging ang Panginoon Diyos natin kayang-kaya niyang gawin tayo, magkaroon ng isang isip Ginawa ba ng Diyos yun? Hindi ginawa ng Diyos yun Binigyan ka ng sarili mong disposisyon na makapamili. Pero bago niya binigay sa iyo, pero meron siyang sinabi. Di ba? Ang piliin mo yung mabuti. Hindi ba? Yun ang pinapipili Pero yung controlling ka, hindi ginawa ng Diyos yun, pero magagawa niya yun. Di ba? Sino kayo? Para pigilin mo. Katulad ng sinasabi ni Marcoleta. Pro-Pinoy yan Nung eleksyon ganito Tapos pro-Grace po, tsaka Robredo. Bakit? Ikaw ba wala kang pinili? Wala ka bang kinursunada na kandidato mo? Na ibinoto mo pa? Meron, di ba? At saka, saan naging masama sa batas yun? Nasa saligang batas pa nga Yung paniniwalang sa politika, kita mo, pati komunista rito, ginawang legal, di ba? Mga kaibigan. Kasi, ano yan karapatan niya ng isang tao sa ilalim ng saligang batas. At walang sino man ang pwedeng parusahan dahil sa kanyang paniniwala sa politika. Walang kasong ganun. Bawal yun. Sa konstitusyon. Kung merong ginagawang mali, kayo dyan sa Kongreso, meron. Katulad nung batas, sinasabi nyo, bawal ang dayuhan na may-ari ng himpilan ayon sa batas, kanyo. Ba't kayo nagpasa ngayon ng batas? Hindi pa nga lang ganap na batas. Pero second reading, pasado na. Anong batas yun?
100% foreign ownership dito sa Pilipinas. Kasama ang communication. Ibig sabihin, kasama ang media. Bawal yun eh. Sa batas, ang anumang communication, hindi pwede ang foreigner eh. Sa media, hindi pwede yan eh. Oh. Hindi ba? At ang ownership dito, hanggang 40% lang sila. Kaya totally 100%. Ba't di mo sabihin yan? Oh, kasama ka ba sa pumirma dyan? Oh, di ba pinasa yan? Binasa pa nga natin dito kamakailan. Pati yung House Bill number, mga kaibigan. Kaya nagbubulag-bulagan kayo. Yun ang mahirap sa marami ngayon. Nasanay, marami magaling, may magaling. Pero, pag-aralan mo, halimbawa, kamukha si Enrile, magaling si Enrile. Pero yung galing niya, lalo sa panahon ngayon, lahat ng galing ngayon ginagamit for personal. Lahat ng issue ngayon gagamitin for personal. Katulad sa ABS-CBN, kung walang maipakita na violation sa prangkisa, ano sabi ng congressman? Binotohan niya, ang gusto kasi niya, si Noynoy. Suportado niya. Wala naman yung kinalaman dun eh. Yun namang isang congressman, party list lang kayo, makaasta kayo, kala mo kasi palibasa, nabili nyo lang yung pwesto nyo eh. Mga kaibigan, ano sabi ni isa? Kaibigan ko kasi niya eh. Binanatan dyan eh. Pinaratangan niya dyan eh. Sa istasyon na yan eh. Kaibigan niya raw. Kasi yung kaibigan niya sinasabi, napaka ma-impluensya ngayon. Anak ng presidente. Mga kaibigan eh. Ba't di siya magsisip-sip? Nasaktan daw siya. Kung nasaktan ka. Bakit? Lahat ba nasaktan? At yung ba yung sinasabi mo ba naaayon ba yun o labag ba yun sa mga sinasabi ng batas sa prangkisa? Wala eh. Kinakasangkapan yung issue ng prangkisa para maiparating dun sa mga tao na pinagsisipsipan nila na sila'y tapat, nagpapakita ng katapatan doon sa gusto nilang pagsipsipan. Yan ngayon. Halimbawa, si Enrile, hindi namang politiko ngayon, hindi namang nakapwesto ngayon si Enrile. Sumabat, di ba? Si Enrile tandaan ninyo, politiko yan. Wala siya magiging malayang opinyon eh. Di ba? Mabuti sana kung pag-unawa sa, halimbawa, international law. Yan. Ano ang stand? Ninyo dyan sa West Philippine Sea, nagbigay ba siya ng opinyon niya dyan? Hindi. Mga kaibigan. Bakit? Ba't di siya nagbibigay? Bakit dito sa ABS-CBN nagbibigay siya? Ibig sabihin, politiko ka eh. Yung style ni Enrile, kaya niyang ilihis doon sa papabor sa kanya, magiging paborable sa kanya ang opinion niya sa batas. Pabor lang sa kanya. Pero sa pandinig ng tao, ba magaling? Sa bandang uli, hindi nila alam. Pabor lang sa kanya yun. Mapabuti siya. Hindi siya makapasok sa issue na mainit. Yung pwede niyang salungatin ang kahit sino. Basta't alam niyang tama siya. Hindi niya magagawa yun.
sasali siya dun sa popular. Inaakala niya, dito yung popular, dito ako kakampi. Yun. Ganun lang ibig sabihin nun. Wala namang ibig sabihin yun eh. Diba? Oh. Alam nyo eh, yun ang mahirap ngayon. Nasanay sa personala ng mga tao. Hindi na alam yung objective na pagtingin sa issue. Mga kaibigan. Kaya, namihasa ang mga politiko. Sino nagwawagi? Yung mga politiko. Kaya ang taong bayan, laging wala. Laging walang pag-asa. Bakit? Sa ginagawa kasi ng publikong pagpalakpak ng hindi pinag-aaralang mabuti, ang isang politiko o ang ginagawa kahit mali na ginagawa ng politiko, nagiging abusado. Ginagawa nating abusado ang mga mapagsamantala sa kapangyarihan. Mga kaibigan. Pero kung ang publiko tumitingin sa issue, hindi mangyayari yan. Katulad natin, di ba, may mga nagsasabi, dati binabanata mo si Isko eh. Bakit nung pinupuri mo? Kasi yun, namiyasa sila. Akala nila, nagkaroon sila ng maling kaisipan. Akala nila yung nakikita nila sa social media, yun ang tama. Ano yun? Pag galit ka sa isang tao, galit ka. Dapat habang buhay kang galit dyan. Kahit walang ginawang masama yan. Pagka nakita mo, wala na yung mga troll, mga walang hiya yan di ba? Mga hayop yan Yung mga taong walang ginawang masama, di ba? Tulad si Robredo, wala namang ginawang masama. Wala man sinasabing ginawa si Robredo. Minsan nga yung sinasabi nila, sinabi raw ni Robredo, hindi naman sinabi. Yung mali siya, di ba? Eto, kita mo itong mga hinduropot na bagay, yung iba, loyalist pa eh. Marcos loyalist pa eh. Nabulag dito kay Kabayong Tamulmol, di ba? Kalain ninyo yan. Mga kaibigan, pati yun na paniwala niya nung una. Pero palagay ko ngayon magsisisi yan tinatakwil na nga Hindi na nga, sinabi na nga ni Bongbong, sinabi na nga ni Imelda Si Imelda pa nga nagpa-imbestiga, may sulat pa nga Ayaw pa rin maniwala na ako si Bongbong, ginagamit lang ang pangalan namin yan. Hindi totoo yan. Ayaw pa rin maniwala. Yun namang mga iba, gusto nang sumikat. Ginagamit ngayon itong isyong ito, nakikisakay sa amin. Gusto kaming gamiting tuntungan sa pagsikat niya para makakuha siya ng viewers. Gago. Simple lang yan Kahit ano pagsasabihin nyo, walang kwenta yan. Dahil yung sinasabi nyong tao, nakakulong May kasong kriminal Wala yan. Alam mo yung isang kasinungalingan, hindi tatagal yan. Lalo, hayagan. Mabuti sana kung lihim hayag Nasa Facebook Di ba? Hindi tatagal yan kasinungalingan sa katotohanan. Sa totoo lang. Sana kung lihim yan. May wala na Naungkat na lahat ang kaso Ang pinakamaganda lang ninyo magagawa talaga dyan, baliwala yung sinasabi nyo. Mas maniniwala pa tao sa inyo kung kayo pupunta sa NBI at doon nyo sasabihin ng tahasan.
Oh, nagpunta ako rito. Yan, ganyan ang salita, di ba? Ganyan kayo magsalita sa Facebook eh. Nagpunta ako rito. O bakit? Para sabihin na ginigipit nyo yan. Pinupolitika nyo yan. Ba't mo nasabi? Namimigay yan eh. Ngayon si Tamulmul na yata nangingi ng bigas tsaka ng kalabasa eh. Wala pa nagbibigay sa kanya eh. O ba't di nyo mapadala ng bigas? Diba? Kahit 1 kilo man lang. Padala nyo naman. Wala na maisagot eh. Ang sinasagot na lang daw ni Marcos doon eh. Alam ko may ganun eh. Yun ang gagamitin nilang depensa na dyan eh. May tililing. Wala akong alam eh. Basta ako, hanggang 17 anyos eh. Nagtataka lang ako eh. Ako'y Norman Mangusin eh. Nanay ko, pinalitan. Yung palat. Ewan ko kung totoo yun, sinasabi, tinakwil na raw pala ng magulang yan. Alam nyo kung gusto mong humanap ng walang hiyang tao, saan ka makakatagpo? Pinakamadali. Punta kang kasino. Taga saan ba yan? Yan ang nagsadlak sa kanya sa lahat ng ginawa niyang katarantaduhan. Matututunan mo ba yan kung wala kang bisyo? Di ba? Nagkabisyo eh. Hindi kaya. Ano gagawin mo? Manloloko ka. Di ba? Lahat ng kagaguhan, gagawin mo. Basta't ikaw, nalulung ka sa sugal, na wala ka naman pansugal. Yun eh. May awitin dito, pinadala pero mabubuksan ko ba ito? Paano ko mabubuksan ito? Idol. Ito na lang muna ang i-play mo. Idol, buksan mo nga to. Para hindi ako magkamali. Ito. Yan na lang muna. Hanapin mo si Charlie Fry sa YouTube. Ito sabihin ko sa iyo ang title ano ba ito? Ba't iba lumalabas dito? Iba lumalabas eh. Naawitin eh. Dapat yung pinadala ni Charlie Fry. Ito, mukhang bato. Mukhang bato. Hanapin mo, mukhang bato, Charlie Fry. Yan. Baka nakikinig pa sa atin si Alon. Alam niyo naman si Alon. Kilala ko rin yan eh. Nag-jamming na sa atin dati yan eh. Hindi pa nag-hit yung kanta niyang yung Pusong Bato. Yun ang tono nito Pusong Bato na nilapatan ni Charlie ng ibang lyrics. Di ba ho? Yan ang ipaparinig natin sa inyo, mga kaibigan. Si June Aguinaldo, meron pong mensahe dito. Bakit po kinukonsinti ng gobyerno ang paglustay ng OWA sa pondo ng mga OFW parang pera ng Hapon kung lustayin ang 650 million para lang ito sa board and lodging palang parang may sabwatan. Ano ba sabi ko, Mr. June Aguinaldo, nakikinig ba kayo? Ilang araw ko sinabi to. Duda ako na may usapan yung OWA at yung mga hotel kung saan sila nagdadalang hotel. Kaya pinatagal eh. Pag pinatagal mo, mas malaki ang babayaran mo.
per day yan eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Per araw ang bayad dyan. So, yun ang pinaka malapit na pwedeng corruption, na pwedeng gawin nila dyan. Kaya natenga yung mga OFW. Kung ano-ano nangyari, hanggang ngayon, yung iba nasa airport pa. Si Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ang pinakasolusyon na lang ho, mga kaibigan, dun sa pinagpipilitan ng DepEd, kayo kasi yung mga mali, hindi na dapat pinalalagpas yan. Paano kung ang mga magulang, kaya namang gawin ng mga magulang yan eh. Sabay-sabay lang. Huwag niyong papasukin ng mga anak niyo. Kasi napakadelikado ho niyan, mga kaibigan. Unless, tuloy-tuloy, hindi yung kahapon in-announce nila. June 1st na. Ano na pecha ngayon? Anong pecha natin ngayon? 29? 2 araw na lang, oh. Gusto na nilang buksan yung enrollment. Para saan yung enrollment? Hindi ba kung talagang tutuusin mo, public school, halimbawa, kung elementary, sa isang eskwela ka lang naman, kung sino yung enrollees nung nakaraang taon, itataas mo lang ng automatic mapapa-enroll yun. Kaya lang, mga kaibigan, hindi rin naman magkaklase. At itong mga ito, walang kasiguruhan lahat yan. Kung paanong makaka-adapt ang mga estudyante, kaaraka-raka. Dapat sana meron man lamang allowance eh. Sabi ko nga sa inyo, 3 months. Pero, nagpopondo na sila ng kanilang ng mga subject nila, kung ano yung tinuturo nila. Para sa at least man lang, advance na para sa 3 buwang pagtuturo. Disregard na muna yung mga examine, wala pa tayong formula dyan eh. Pwedeng gawin niya online pero wala pang formula, one at a time. Hindi ba? Hindi yung bigla, ang daming sinasabi, na ganito gagawin, ganito ganon. Magagawa niyo ba yan? Biglaan? Di ba pinakamaganda, nandun na yung lektura? Di ba? Naka-encode na sa USB na lang ang ipoprovide ng mga estudyante. Yun, at least yun, pwedeng i-provide dyan ng government. Mura lang naman yung USB. Di ba? Na paglalagyan, pagsasalinan, nung lecture ng eskwela. Isasaksak na lang. Kaysa, mag-o-online pa, mga kaibigan. Lahat ng, yun ang isama ninyo. Pero dapat yan advance. Hindi yung actual, nagtuturo si ma'am, may camera dito. Hindi pwedeng ganun. Dapat recorded na lahat yan. At meron na kayong pondo para sa 3 buwan. Pero hindi mo pwedeng agad-agad ipatupad yung mga pinagsasabi ninyo, laptop, mga ganyan.
uubusin nyo, tinan mo, yung katulad ng ginawa ng OWA sa pera. Di ba? Pinatagal yung mga OFW sa naka-check-in sa mga hotel, chinek-in nila. Oh, sila namimili. Samantalang nag-provide ng mga lugar, di ba, para sa quarantine. Oh, mga kaibigan, ba't di nila ginamit yun? Oh, para lang yun sa positive, naglagay sana kayo para sa negative. Ang lalaki nun eh. O kaya yung aantayin na resulta. Ganun naman yun, di ba? Kinu-quarantine. O ba't di ba yung mga taga-barko dinala sa kung saan-saan? O ba't yung mga ibang OFW kung saan-saan nyo tinambak? Bakit? Pagkakakitaan eh. Kita ninyo pinatagal. May gitsang buwan. Laki ng kinita dyan. Ang laki ng kickback dyan. Problema natin, noon pa yan ang sinasabi natin bakit yung OWA hindi sinasubject sa audit ng Commission on Audit? Yan ang tanong. Yan pa naman, bali ba, pera ng OFW yan? Hindi pera ng gobyerno yan. Trust fund lang yan. Yan pera talaga ng mga OFW, mga kaibigan. Yan ang hirap Etong cellphone ko, bakit yung magbabasa na tayo, tsaka nagluloko, ano ba yan? Meron lumalabas Yan mamaya, mawawala matagal, pero kailangan magbasa na tayo ng mga reaksyon At saka mga pagbati po dito, mga kaibigan, yung ating mga katropa, una ko nang babatiin, kasi kabisado ko na pangalan halos, si Arlene at Simon Barrias ng Amsterdam, si katropang Joel Diaz ng Italy, at si Carolina Lugay, dyan din po sa Italy, si Rosita DC na nakikiramay pa rin tayo sa pagpanaw ng kanyang kapatid, si Susana de los Santos, si Ella Samson Alviar, si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, si Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, Carol Torres Virginio, Carmela Torres Balcos, June Di Valencia, isang mahusay na singer, actor, ang veterano ring singer na si Yula Sotelo, si Rosemary Victoria, na dati nating kasama sa live jamming, Jesus Jack Datu, nanonood from Manville. Saan ba yung Manville? Sa Amerika. Si Eric Swan, si June Gases, si Junior Dal, Rosalina Santos, si June Arbolado. Nag-message, di ko na ulit nasagot dahil sa inantok na ako. Si David Rebel X, si Marites Daag. Hindi pa rin tumitigil. Titigil to pagka kung kailan tapos na yata tayo Mga kaibigan, Rogie Tortal Aquino ng Cebu ay binabati natin. Basta kung matinong pag-iisip ng magulang, huwag kayo pumayag na pumasok ang mga anak nyo. Wag. Kasi walang gumagaransya sa kaligtasan ng kanilang buhay. At ang masama pa, siguradong magkakahawa-hawa tayo niyan, di ho ba? Mga kaibigan. Crisier Ocampo. Ayan, Dito kasi sa laptop ay mahirap magbasa. Pabalik-balik to.
Ba't kaya ito lumalabas lagi pagka ano? O, pag magbabasa na ako, tsaka lumalabas yan, eh, oh. Sa cellphone yata ito, eh. Dali. Si Maribel, Lara. Ayun. Si Julian Leper. Dito kaya. Ayun, oh, ayaw nang tumakbo. Si Rogelio Alfonso. Yan, kung sino na lang mababasa natin. Si nagahang ang aking cellphone. Dali ho. Ano ba ito? Hindi matapos-tapos. Bueno, mga kaibigan, ano kaya? Hindi matapos ito, eh. Buwisit, eh. Ito sa Amerika, binabalita ko lang ulit. Meron ding hinuli. Ito, hinuli. Mga kaibigan, akalain ninyo. Hinuli, inaresto yung pong, yung reporter ng CNN. CNN America po ito, mga kaibigan. Na nagko-cover doon po sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa Minnesota. Inaresto pero siya po ay pinakawalan din agad ng mga otoridad at humingi po ng paumanhin yung mga opisyal sa reporter ng CNN at sa pamunuan ng CNN. Mga kaibigan, isipin ninyo, inaresto yung journalist, nagre-report lamang. Ayun, pinakita niya kasi habang siya nagre-report, inaresto siya kasi kita rin sa likod niya yung protesta na nangyayari doon sa Minnesota. Pero ito si Trump mukhang delikado rin ang mga hakbang nito, mga kaibigan, nagbabanta si Trump na kung totoo yun, na may banta si Trump na magdideklara daw siya ng martial law doon sa mga lugar na yan, na merong nangyayaring gulo, mga kaibigan. Yan yung mga sinasabi nating mga hakbang na hindi na pag-iisipang mabuti. Kaya hindi tumitigil ang gulo dahil nakikipagmatigasan din si Trump. Matigas si Trump. Mga kaibigan, hindi diplomatic si Trump. Ito, ang dami palang nito. Ang dami palang laman nito. Sipin mo dati, sandali lang. Si R.A. Bautista ay nanonood po from Singapore. Nagahang eh. Si Pedro Penduko. Ayan, Yun na nababasa ko, may timpa. Nixon ng Torres ay binabati natin, no? Ayan. Pagka yan ay aking kinuan ni Reset, wala na yung mga yung mga comments, si Greg Velus Jr., binabati po natin. Si Arvin Sanggalang, kung sino na lang po yung abuti na mababasa natin. Si
Rudy Santos ng California. Dati po siyang member ng bandang Horoscope. Si Mirna Guillermo, ha? Oh, yung idol natin kaya, minsan may nagsabi sa akin, hindi ko na raw nababati. Idol natin ito, legend, PBA legend, si Ricky Relosa, mga kaibigan, no? Si Joel Cruz ng San Diego at ang kanyang buting may bahay si Lourdes na atin pong nakilala nung sila po'y umuwi sa bansa. Oh, si Edita Calpe, si Gerard Bugarin, ha? Oh, mga kaibigan, si Julia Oakley. Oh, si ano ito? Si dali. Dali, si Gabriel Ramos. Gabriel Ramos ba yun? Oh, mga kaibigan. At binabati natin 30th birthday daw ni Gail Ramos, ha? ICU nurse sa dali, wala. ICU nurse sa nasa ano raw ito? Di frontliner ito, mga kaibigan. Nurse sa Gloucestershire Hospital sa United Kingdom. Birthday po, ng frontliner na si Gail Ramos, na nurse doon po sa United Kingdom. Pinababati ng kanyang ama at dahil birthday niya, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Si Willie Biasca po naman ng Saudi Arabia, nanonood din po sa atin, si Reginald Santos. Tama ba yung apelyido? Binabati rin po natin. Thank you, Subscriber ba natin? Dumadami. Wala naman yatang ibig sabihin yun, kung tutusin mo, dapat marami nagsusubscribe sa atin. Ewan ko, baka nanginayang sila, hindi man sila magbabayad, di ba? Si Rogel Angie Matanggihan. Kasi hindi ko na iniintindihan yung ganyan-ganyan. Bahala sila, mga kaibigan. Si Nestor Estrella na ating pong kaibigan, veteranong musisya, nasa ano po yan, Taiwan, doon nakabase yan. Si Bunso Olmi, si Rodante Gutierrez, binabati po natin sa Imus, Cavite. Si Robert Lakian, ay nakikinig po from Oslo, Norway. Ito, matagal na ito, di ba si Robert Lakian? Kamag-anak pa nga nito yung yung mataas na opisyal nung kay Erap na binanatan si Erap, gumawa ng libro, di ba? Binulgar siya. Si Alvin Samson ng Camarin, Caloocan. Binabati po natin. At si Roxanne, at Chard ng Camarin, Caloocan. Si Sieng Triumfo, nanonood din po, Si, sino pa ba? Ito, pwede na ba? Wala, Hindi gumagalaw. Pag gumalaw naman, may lumalabas. Yun,
ano to? ex-PBA Ray Lazaro, always watching from Miami, Florida. Ha? PBA player din ito. Ha? Mga kaibigan, Ray Lazaro. Kumusta po kayo? Mga idol yan, ha? Sa basketball. Si Kamaita Basilio, nga pala, binabati natin. Binabati rin po natin si Ginoong Rodolfo Lakian, isa pong retired PCINP na nakabase na po sa Ontario, Canada. Yan po'y buting ama ni Robert, ha? Musta po kayo dyan? Robert Aquino ng Hong Kong, ha? Si Manuel, ha? Binabati natin, ha? Si Chester De Leon, si Dante Pahuriray ng San Pedro, Laguna, Rafael Samontanes ng San Francisco, California. Siyempre, si Noli Jacinto po ay ating pong binabati rin madalas sa nanonood dyan. Ha? Sino pa ba? Hindi ko na makita eh. Sino pa eh? Bueno, mga kaibigan, medyo kapos na rin po tayo sa oras eh, ha? Si Mirna Guillermo nga pala, binabati natin from Florida, Chicago, at si Roxanne Rankin, no, ng Florida. Binabati nga pala natin, ako, Sus Mario Josepo, birthday pala, ihahabol ko lang, ang buting may bahay ni Joel Diaz, na si Ginang Dina Diaz, dyan po sa Italy. Pasensya na, ngayon ko lang nabasa eh. Ito, happy birthday kay Ginang Dina Diaz. May oras pa naman ng konti, kaya handugan natin ng isang awitin si Ginang Diaz, Dina Diaz, sa kanyang kaarawan ngayon dyan po sa Italy. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. bakit ito'y kay Diyan po kami pansamantalang muling magpapaalam. Salamat po sa lahat na sumubaybay sa ating pong palatuntunan. Sa pangalan ng ating mga technical director, ang ating idol, ating mga frontliner, si Ana at si Ariel. pantay-pantay. Ito po si Percy Lapid. Ang pag-ibig ay At magandang yumaga!
Leonor Briones. Ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na